Hello mga boss. Kumusta po kayo lahat mga bossing? Shoutout po sa inyo. Ngayon mga boss, nandito kami ni Boss Mike sa tanim namin na sitaw. At ang gagawin namin dito ngayon, magpataba na naman kami. Ito na mga boss, ang step number 3. So ito mga boss at ibahagi namin sa inyo kung anong pataba ba itong gagamitin namin dito sa aming sitaw. So sige pare, pakita nga para sa kanila yung yung pataba natin na gagamitin. Yan pala mga boss, ang gamit namin na pataba, yan yung 1846, di-ammonium phosphate. Sige pare. So kaya mga boss yan nakaripak kasi ang binili ko kilo-kilo lang dahil kaunti lang naman yung time namin na sitaw. At saka sobrang mahal nga naman ng 1846. 1846 mga boss yan yung di-ammonium phosphate. So pakibuhos muna dyan para sa sirang yung kaldero sira na kinuha ko kanina at dyan muna ibuhos. Yung di-ammonium phosphate mga boss o 1846, ano yan mga boss, matagal sa tunawin. Kaya lang namin siya hindi binabad at tinakal ng tuyo na ganyan diretso sa balde. Kasi mga boss, para ipakita namin sa inyo na kung ano yung pataba namin na ginagamit. Para ipakita namin sa inyo na actual mga bossing yung klase ng pataba. Kaya hindi namin muna siya binabad. Medyo matagal siyang tunawin pero pwede naman i-direct ng ganun. Kaso lang medyo abala lang. At siyempre ilang minuto ka rin dyan maghalo-halo kay. Para matunaw siya. Hindi, para siyang complete. Pero hindi naman ganun sa complete na ganun katagal, hindi naman. Pakilagyan mo lang pare sa pare isang latang sardinas pare. Kada balde. Okay na at bata pa nun yung sitaw. So yan mga bossing 1846. Sige pare, isa lang. Tigil isa lang. Okay na yan kasi bata pa naman yung sitaw. Yan. At saka lagyan mo pare ng ng 30 grams na urea. Yung laman mga boss ng cup na yan, 30 grams. Sige pare, lagay mo. Sige. Okay na yan. Nakita nila pare yan. 30 grams na mga boss yan na laman ng cup na urea. So kaya kami mga boss maghalo ng urea kahit na mataas yung nitrogen ng 1846. Kasi nga dito sa amin, ayan mga boss, kita-kita nyo na may lupa. Tuyong-tuyo at ang hangin dito. Sobrang init. Kaya yung sitaw ay mabagal siya umarangkada. So kaya naluan namin siya ng urea para mabilis ang paghaba ng baging. Isang lata lang pare kada puno ilagay mo. Ang edad mga boss ng sitaw, ano na ito? 20 days after sowing. So ayan mga bossing. Ang variety, ito yung Negro Star F1 ng Condor Seeds. So bagaman medyo malaki na rin na siya, medyo malaki na. Pero mabagal siya mga boss, mabagal humaba yung baging niya. Dahil nga dito sa amin nga grabing init, tsaka grabing hangin. Kaya yung sitaw hirap na hirap siya umarangkada. Kaya naghanap kami ng urea dito sa 1846 para gusto ko mas mabilis humaba yung baging niya. Mabilis siya makaakyat dyan sa may trellis. So ayan mga boss, sa online ko lang mga boss binili 1846 kaya ganyan siya nakaripak-ripak. Kasi isang bag niyan mga boss napakamahal. Kaunti lang naman time namin na sitaw, ilang 2 lata lang ito. Kaya hindi na kami bumili ng sobrang dami. At ang mahal nga biro mong 4K yata mahigit yun sa sa online. Kaya okay na yan, sakto naman na yan. At siyempre hindi naman yan siya ang gamitin niya palagi, ngayon lang naman yan. Kasi yung 1846, pang lang mga boss yan, pampaugat lang yan o pampabulas. So kung hindi available mga boss ang 1846 sa inyong mga lugar, kasi ito medyo mahirap siya hanapin, hindi siya available sa ibang lugar. Pwede mga boss ang pampalit sa 1846, pwede rin yung 1620. Pagka bata pa yan sitaw, vegetative. Ngayon siyempre pagka yung flowering and fruiting na yan, siyempre hindi na tayo gagamit niyan. Complete na naman ang gamitin natin. Tsaka putas. Kasi hindi naman kailangan ng sitaw na habang buhay siya marami siyang nitrogen na kinakain niya sa lupa na binibigay sa kanya. At ang sitaw nga nitrogen fixer ito mga bossing. Kaya niya kumuha ng nitrogen sa magitan ng hangin lamang. Nakakabuo siya ng nitrogen na kailangan niya. So dahil nga kailangan siya pabulasin, kaya obligado tayong gumamit ng abono na may nitrogen. Para makabulas lang, para yung baging niya mabilis sumaba.
So, ayan mga boss, doon sa mga baguhan, mga viewers namin na palagi nagtatanong, mga nagko-comment diyan sa mga video namin, sabi nga nila, paano daw ba ang pag-alaga ng sitaw at ano daw ba yung mga pataba na kailangan sa sitaw? So, pag-alaga mga boss ay ganyan lang ako mga boss mag-alaga ng sitaw, simple-simple lang alagaan sitaw mga boss, basic lang naman 'yan. Hindi naman siya mahirap talaga alagaan, hindi naman masilan. Sa pataba naman, tulad halimbawa tulad ganyan, tulad sa amin, unang pataba dito mga boss, nagpataba ako ng purong urea. So, after 1 week, nagpataba ako ng 16-20. So, kung hindi available ang 16-20, puwede naman ang 18-46, katulad yan itong ginagamit namin ngayon. Ito kasi nagkabaliktad lang ito mga boss, dapat ang una ko dito ipataba 18-46. So, dahil yung 18-46 sa online ko in-order, naatraso ang pagdating, ay kailangan ng sitaw yung pataba, ay 16-20 ang available na pataba sa bahay. Kaya pinataba ko siya 16-20 at ngayon pa lang ako nagpataba ng 18-46 kasi nga nahuli siya na dumating. So, okey naman mga boss, wala namang problema. So, 16-20 mga boss, puwedeng ipataba sa sitaw, sa vegetative stage. Puwede rin 18-46. Kung wala yung dalawa na yan, puwede rin yung Yaramila, Unique 16. Puwede rin yung ano, Triple 14 mga boss. Kahit alin diyan mga boss, puwede naman sa vegetative stage. Pero mas maganda talaga mga bossing para sa akin, 'pag ganitong bata pa ang sitaw, mas maganda gamitin yung 18-46 or 16-20. Para mabilis siyang lumago, yung paghaba ng baging niya mabilis. Ngayon yung Triple 14, mas applicable yan sa sitaw pagka yung siya ay flowering na at fruiting stage, yung namumunga na mga bossing. So, doon siya naman angkop gamitin. Kasi ito ngang sitaw ay isa itong uri ng pananim na nitrogen fixer. So, kaya niya kumuha ng nitrogen na kailangan niya sa pamamagitan ng hangin. Kaya lalo pagka flowering na siya, hindi niya na kailangan na lagyan pa natin ng nitrogen diyan sa puno. At siya mismo kaya niya na mag-ano, kumuha ng nitrogen. So, 'pag ganitong bata pa, kailangan niya nitrogen kasi paano yan bubulas, paano siya gagapang, maninigas lalo yan pagka complete ang nilagay natin. Ito mga boss, ito lang naman yun, minsan lang namin siya gamitan ng 18-46 kasi kaunti lang naman binili ko, at ang mahal nga, O 'pag flowering nito, magpapalit kami ng pataba, ano na yun mga boss, complete na. At saka yung ano, 0016 potas. So, yun ang mga boss ang gagamitin namin dito. Kaya do'n sa mga baguhan na lagi nagko-comment, nagtatanong mga boss, abang-abangan niyo lang mga boss, ang step by step na gagawin namin dito at i-upload ko lahat ang video, lahat ng gagawin namin dito para matuto kayo at makakuha rin kayo ng idea. Bagamat hindi ko sinasabi na itong mga ginagawa namin, gayahin niyo at ito'y tama, hindi naman gano'n mga bossing. Dito sa mga bidyong ginagawa namin, binibigyan na namin kayo ng mga idea. Nasa inyo pa rin mga boss ang desisyon kung gagayahin niyo o hindi. Nasa inyo po 'yan. Ito idea lang ang binibigay namin sa inyo. Pinapakita lang namin sa inyo na ganito ang ginagawa namin. So 'yan mga boss, hanggang dito muna ako mga boss. Babay muna. Abangan mga boss, ang step number 4 ng pagpataba namin sa sitaw na ito. Bye-bye. Kaibigan nyo mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kaibigan ng mga magsasaka, Albatross Black Channel. Nagbabahagi ng kaalaman kung paano magtanim at mag-alaga ng mga sili, gulay, palay at iba pa. Kaya kung baguhan ka at ngayon ka palang magtatanim, dito ka lang manood kay Albatross Black Channel at sigurado may matutunan ka. Step by step kung paano magtanim at mag-alaga ng mga sili, gulay, palay at iba pa. Albatross Black Channel, share tips and technique about sili farming and other vegetable crops. Dito ka lang manood kay Albatross Black Channel. Kaibigan ng mga sili farmers, Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-alaga ng mga sili, gulay, palay at iba pa. Kaya kung baguhan ka at ngayon ka palang magtatanim, dito ka lang manood kay Albatross Black Channel at sigurado may matutunan ka. Step by step kung paano
unboxing